mga kadiring request, yung mga weirdo, mga mababait naman din sila. Kapag nakikitira ka lang, hindi naman pwedeng hingin mo sa kanila lahat. Ang maghahanap ka rin talaga ng pagkakakitaan mo. Why not na gawin ko siya for money? Hindi worth it yung kinikita ko nun. Kasi nakikita ko online na yung sa mga Facebook group, parang ang iisipin nila sa'yo, ano kaya, wala ka nang galang sa sarili mo, wala ka nang dangal, wala nang mawawala sa akin. Kaya ko nang ibigay lahat. Tatawa ka pa at matatakot ka din talaga na pag imimit ko ba't baka hindi talaga siya to, baka sindikato to. Ano ko, yung mga relatives ko, pag sinasabihan ko sila na insecure ako sa isang bagay, lalo nilang tina-target yung bagay na yon. Huwag nating husgahan yung mga tao base sa kung anong trabaho nila. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako si Crystal, 20 years old. Dati po akong ex-worker. Bago po natin pag-usapan yung kung paano po kayo naging isang ex-worker po, no? Kamusta po ba yung childhood niyo po dati? Saan po ba kayo lumaki? Lumaki ako sa relatives. Yung mom ko ay iniwan ako sa relatives ko, 4 months old ako. Tapos, yung dad ko, iniwan yung nanay ko nung buntis pa lang siya. So, ayun, lumaki ako sa grandma ko. Yung buhay niyo po ba dati, masaya po ba siya? Or malungkot? Kamusta po ba yung buhay? Kaya naman po ba? Or hirap? Or Actually, yung buhay ko kasama yung mga relatives ko, okay naman siya. Nakakaraos naman kami. Parang sapat, higit sa sapat yung kayang ibigay ng lola ko sa akin. Pero yun, parang kulang pa rin siya kasi parang hindi nasasapatan yung emosyonal na pangangailangan ko bilang isang anak. Nung 16 ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos, nung time na yun, siya yung first boyfriend ko. Inintroduce niya ako sa mundo ng sex. Yung boyfriend ko na yun, parang siya yung nakaunang kumuha ng V-card ko. Sinabi niya sa akin nung time na yun na aalisin lang daw niya yung insecurities ko sa katawan ko. Kasi morena ako at parang insecure ako dun sa part ng katawan ko na merong parang maitim, ganun. So, sinasabi niya sa akin na alisin lang natin yung insecurity mo para makapag-short ka ng maikli, para masuot mo yung mga damit na gusto mo. At nung time na yun, 24 siya, tapos ako 16. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung V-card ko, then he left. So, yun. Parang, doon ako nagkaroon ng trauma, tapos nag-lead yun sa pagiging hypersexual ko. Kapag kasi, kunyari ako, na-trauma na ako, yung trauma ko na yun, paulit-ulit siyang bumabalik sa akin. May mga tao na, yung trauma na yun, ayaw nila doon, pero may mga tao na, na-addict na sila doon sa thought na, na-trauma sila sa ganong bagay. So, ako, sa karanasan ko, na-addict ako doon sa kasi parang yun yung ginawa sa akin ng ko, na ginawa niya akong addict doon para paulit-ulit na may mangyari sa amin nung time na kami pa. Tapos parang sabi ko, why not na gawin ko siya for money? Kasi di ba, wala kang mapapala kung gagawin mo siya for free. ilan taon po kayo nung nag-start po kayo maging isang ex-worker po? Naging ex-worker ako nung 17 ako. Nung 16 kasi ako, nalaman nung relatives ko na may boyfriend ako at na nagalaw ako, hindi na ako V. Ang relatives ko kasi ay yung mga religious. So, alam naman natin na kapag religious yung isang pamilya, parang kapag hindi ka na V, hindi ka natanggap. So, nung time na yon, pinaalis ako sa bahay. So, nung pinaalis ako sa bahay, nakitira ako sa isang group of friends. Yung group of friends na yon, meron silang bahay. Tapos, ayun, dun sila nakatira. So, dun ako tumira. Tapos, syempre, kapag nakikitira ka lang, hindi naman pwedeng hingin mo sa kanila lahat. Maghahanap ka rin talaga ng, aanuhin mo ng pagkakakitaan mo.
So, yun yung nakita kong way na, ay, pwede ko siguro itong pagkakitaan. Kasi nakikita ko online na yung sa mga Facebook groups na LF Virgin, mga ganun-ganon. So, nakikita ko na, ay, ang laki pala ng, ng kitaan dito. So, dun na lang ako pumasok. Doon po sa family na nagpalayas po sa inyo, nakipag-reconnect po ba kayo ngayon or hanggang ngayon hindi pa rin po? Nakipag-reconnect na ako. Maayos na kami ulit. Pero ito po, nalaman po ba to nung group of friends nyo or nung family nyo na alam nyo po yun na naging ex-worker po kayo or kayo lang po talaga nakakaalam? Never. Ako lang yung nakakaalam sa sarili ko lang. Parang sinarili ko lang siya lahat. Kahit nung time na yung mga friends ko dun sa bahay nila, kapag lumalabas ako ng gabi, tapos sasabihin ko, wala, may date lang ako, ganun. So, yun lang. Hindi ko pinaalam talaga sa kanila na ganun talaga yung ginagawa ko. Kasi, syempre, parang alam naman natin na kapag ex-worker ka, parang ang iisipin nila sa'yo, parang wala ka ng galang sa sarili mo, wala ka ng dangal. Parang binababa mo na yung pagkatao mo para sa mga lalaki. Pwede niyo po ba kami makwentuhan tungkol sa mundo po ng pagiging ex-worker po? Sa mundo ng pagiging ex-worker, since ako, yung una ko naman talagang nakita is yung sa Facebook. Nagchat-chat lang ako noon. So, may mga dummy accounts, magchat-chat sila sa akin. Tapos, syempre, nung una, magtataka ka pa at matatakot ka din talaga na pag imimit ko ba to, baka patayin ako nito, ganun. Baka hindi talaga siya to, baka sindikato to, ganyan. Pero yun, may namit ako na isa, tas tumuloy-tuloy na siya hanggang sa, syempre, meron ding Omegle long time na yun. Ako dun naghahanap ako dun, yung mga F19, ganyan. Magre-reply. Tas, mag-aalok na ng, do you want ganyan. Yun yung, niya, yun yung pinakasimula niya. Kapag naman nakipagkita ka na sa parang guest mo, minsan may mga guest na mababait naman na talagang sex lang naman talaga yung habol. Pero may mga guest din talaga na parang nila nasaktan ka, ganon. Umiiyak ka bago ka Tapos minsan may mga guest din na hindi ka babayaran ng tama after. Kunyari, ang napag-agrihan yung presyo ay 5K. Tapos, ang ibabayad niya lang sa'yo 2K kasi hindi ka naman magaling. Ganun. Sa mga ganun po, yung mga nabanggit po ninyo na ay po yung gusto nila umiiyak ka or yung nananakit, ano pong ginagawa nyo para tinataboy nyo po ba or talagang wala po talagang? Yung kailangan kasi doon para mabayaran ng tama, parang masatisfy talaga yung client eh. So, minsan, kunyari, ang gusto nila, bubugbugin ka muna nila bago ka nila anuhin. Minsan, umuwi ako ng may pasa. Ang sasabihin lang sa akin ng mga friends ko, oh, ba't may ganyan ka? Sasabihin ko lang, wala na-aksidente yung motor na sinasakyan ko, mga ganon. So, may mga ganong instances. Tapos, kapag yung sa iyak naman, minsan, pipilitin mo na lang din talagang umiyak. Artista ka dyan. So talagang tatanggapin nyo na lang po na ganun? Wala po talaga kayong magagawa or humingi man lang ng tulong or kahit alisan na lang po? Wala din talagang magagawa kapag ganun eh. Parang kailangan din talaga na i-satisfy yung client. Pero kung hindi ko na talaga din kaya, may limit din kasi ako. Kapag hindi ko na talaga siya kaya, talagang sinasabihan ko na yung client na kahit wag mo na akong bayaran, uwi na lang ako. Kahit wag mo na ibigay yung pan-transpo ko. Ganun. Sorry to itatanong ko po to, pero ano po ba yung pinakamalalang na-encounter nyo na ganyan po? Yung pinakamalala, parang may mga guests kasi na papasuin ka nila ng yosi sa private part. Tapos, tsaka kanila tsaka kayo mag-e-ex. Ayun, yun yung isa sa mga pinakamalalala. Tapos yung parang kasama din yun dun sa isang tao lang to, yung nagpapaso ng yosi. Tapos yung ginagawa pa niyang isa pa, parang kailangan sasampalin ka muna niya or susuntukin ka niya. Basta magkaroon ka ng pasa. Makita na beat up ka muna bago ka
bago kayo mag-ex. Madalas po yung mga may ganyan po na kliyente. Hindi naman. May mga times naman na sobrang babait ng mga kliyente na kahit hindi na kayo nag-ex, dadalhin ka niya sa labas, ganyan, pakakainin ka niya. Feeling ko na ano na din sila, na-attach din sila. Pero yun. So, sa online po kayo naghahanap po ng mga kliyente po, no? Hindi po kayo yung mga nasa kalsada, yung mga usual po. Yes po. Tapos kasi minor pa din ako noon, 17 pa lang ako. So, hindi ako makukuha din talaga ng mga ano. Sa labas kasi meron silang, di ba yung mga nambubugaw, ganyan. Eh sa online naman kahit ano, pwede mong pikain yung edad mo. Ganon. Gaano po kayo katagal naging ex-worker po? Mga ano din po, 1 year. So, 17 to 18 po, ganun. Yeah, ganon. Ano po, gaano po kayo kadalas, ayun po, nagtatrabaho ng ganyan? Araw-araw po ba yan? Or weekly lang, ganun? Minsan hinihintay ko siyang weekly. Minsan din after 3 weeks, ganyan. Kasi sa mundo ng pag-work sa ano, ang kailangan doon, mas masikip ka, mas malaki yung ibabayad sa iyo eh. Malaki po ba yung, na-mention niyo po yung ano na, yung bayad po? Malaki po ba yung kinikita niyo po dyan sa ganyan pong trabaho? Depende siya sa mga client. May mga client kasi na ano, ayaw nilang nagma-money down first. Parang gusto nila after. Para kapag nasatisfy sila sa gawa mo, bibigyan ka nila ng tip. Pero ako kasi nagpapa-money down ako. Pag nagpapa-money down ako, 5K siya. Fix yun kahit ano. Pero one pop lang. Tapos, minsan may client na nagsasabi na, ay, ayoko mag-money down, ganyan. Kapag kapag natapos na, doon na lang sila magbabayad. May mga ganong client na 1K ibabayad, 2K ibabayad, sobrang kupal na client, ganun. So, doon, lugi ka talaga, pamasahe pa lang. Tapos, pagkain, ganun. Ikaw din sasagot. Tapos, ayun, minsan, mataas yung sahod, mataas yung kita, pero minsan, mababa yung kita. So, nakadepende talaga siya kung sino yung client na, kikitain. On average po, kada ganyan po, magkano po yung masasabi niyo kinikita niyo po on average? Siguro sa isang buwan, mga 13K, ganun. Ganun. Pero kapag may management ka kasi sa pagiging ex-worker, parang isang pop mo sa isang gabi, 10K. Pero dahil wala akong management, ginagawa ko lang siya ng mas mababa. Kasi wala nang ikakat pa. Di po ba parang mas okay pa po mag-work ng normal job kasi nakakailan po, sa isang buwan po na yun, nakakailan po kayo? Depende siya. Minsan mga 4 clients, ganun, or 3 clients, mga ganun. So, hindi po talaga yung araw-araw talaga ginagawa Hindi din to? siya araw-araw. Tapos sa normal job naman, parang, nung time kasi na yun, 17 ako eh. So, hindi talaga ako makakahanap ng normal job kahit gustuhin ko. So, dun lang din talaga ako nag-rely. Kung maghanap naman ako ng normal job, like sa mga fast food restaurant, nagre-require kasi sila ng parents' consent. So, dahil wala ako sa parents ko nun, hindi ako makakapagbigay ng parents' consent. So, yun na lang yung nagtitirang option ko. Gaano po ba kayo katagal na wala sa parents niyo po in total? Ayun, 1 year. Tapos bumalik din po kayo tapos? Nung nakabalik ako, huminto na ako. Sa mga time po na nagtatrabaho po kayo bilang isang ex-worker po, no, tingin niyo po ba worth it yung kinikita niyo nung mga time po na yun? Tingin ko hindi worth it yung kinikita ko nun. Kasi syempre, mo yun eh, pagkatao mo yung binibili, para kayong nag-honeymoon. Para kang merong bagong asawa each night. 'Di ba kapag nag-asawa ka, parang priceless yun. Pero para sa amin, gabi-gabing binibili yung priceless moment namin. Yung priceless moment na yun, kaya nga siya tinawag na priceless kasi hindi siya nabibili. Hindi talaga magiging sapat kahit 1 milyon pa yung ibigay sa akin para dun sa ginagawa ko. Pero nagawa ko siya kasi yun, kailangan ko rin talaga ng finances para mabuhay ako.
Balik ko lang po din po sa questions kanina yung sa mga nagiging kliyente po ninyo. Sa mga naging kliyente niyo po ba may mga nakukuha po kayong mga weird na request? Hindi po yung sa violenting side na po, yung mga weird na di na maintindihan yung gusto, gano'n. Meron, mga kadiri. Mga kadiring request. Yung mga sisingahan ka sa bunganga. Mga ganon. Tapos, yung kailangan susuboy mo yung paa nila. Mga ganon. Like, super ew. May mga gano'n po talaga. Pumapayag po kayo na yung sisingahan po ng... Never akong pumayag na singahan sa ano. Pero yun, ni-request yun sa akin. Yung mga type naman ng ganong tao, yung mga weirdo, mga mababait naman din sila. So, kapag di ka pumayag, sabi nila, ay sorry kasi nag-ask pa ako ng ganon. Siguro nawi-weirdan ka na sa akin. Totoo naman. Ayan po, yung sa mga online po na paghahanap kasi 'di ba hindi siya yung sasabihin na natin traditional. Madali po ba maghanap ng kliyente sa ganun or mahirap din or Mahirap din talaga maghanap sa mga ganon. Kasi minsan, ka-chat mo na siya, mag-meet na lang kayo, hindi pa siya sisipot. Sayang ang pan-transpo mo. So, maghahanap ka na naman. Nandito ako sa, kunyari, Quezon City. Nandito ako sa Quezon City. Anyone na gusto makipag-meet, ganyan. Mga ganon. Tapos, nakakuha ka rin naman. paano po yun? Parang nagpo-post po kayo ng picture nyo or talagang text lang po tapos maghuhulaan na lang po ng itsura? Kasi nasabi niyo po parang dami accounts po usually yung gamit, no? Minsan magpo-post ka sa, doon sa Facebook group. Tapos, anonymous post siya. Tapos, kapag may nag-comment doon na, PM me, mga ganon. Yun yung ko. Yun yung i-message ko. Tapos, pag nakapag-agree na kami sa gusto naming price, doon na. Hindi po kayo nakakapagsabi nating vetting nung mga naging kliyente nyo. Yung parang background or konting interview lang na ano ba yung gusto mo, yung ganun, ano ba yung mga ganito, ganyan. Hindi, never ako mag-background check. Talagang ano na lang po, PM tapos mag-meet up na po, ganun. Hindi po ba kayo natatakot na yung magkasakit? Hindi, kasi parang as long as gumagamit ng condom, parang hindi ka din naman talaga magkakasakit. May mga lalaki na ayaw gumamit na kasi nga parang mas masarap daw pag raw. Tapos meron din mga clients na okay din naman sa kanila kasi takot din naman sila magkasakit. Nagko-contraceptive ako kapag hindi ako dinatnan. Regular kasi yung yung banang dalaw ko. So pag di ako dinatnan, mag-emergency contraceptive na ako nun. Yung 4 tablets iinumin, parang 8 tablets siya in a day. Wala pa naman po kayong pregnancy scare. Nung time na yon, parang hindi naman ako nagkaroon ng pregnancy scare. Tungkol po dun sa hindi po kayo nakakapag-background check or vet ng mga nagiging kliyente po ninyo, hindi po ba kayo natatakot din na mamaya, alam niyo po yun, yung katulad po yun, yung nabanggit nyo na yung iba nananakit, ganyan. Siyempre natatakot din ako na baka patayin ako nito. Pero nung time kasi na yon, nung nag-ex-worker ako, gulong-gulo na rin yung utak ko. So, parang sabi ko, parang do or die. Kung gawin ko to, okay, may pera ako. Pero kung hindi ko to, parang kung mamatay ako dito, parang okay lang. Kasi wala na, nung time na yun wala akong pamilya. Tapos, feeling ko kung malaman yun ng mga kaibigan ko, itatakwil nila ako. So, parang yung time din na yun, hopeless case na yung ko eh. Kaya tinuloy-tuloy nyo lang po siya. Kahit natatakot. Hindi niyo po naisip na magpa-check po sa mga, sabihin po natin psychologist, gano'n. Actually, nagpapacheck na ako ngayon sa psych. Parang, nung time kasi na nag-break kami nung jowa kills ko. Yung relatives ko, nung sinabihan ko sila nung una, hindi pa nila alam na nagka-boyfriend ako. Sinabihan ko sila nung una na nade-depress ako, sobrang lungkot ko na, parang hindi ko na kaya. Ang sinabi lang sa akin, nag-iinarte ka lang. Hindi naman totoo yan, parang gawa-gawa lang yan ng utak mo. Maging positive ka lang at magbasa ng Bible. Ganon. So, ayun. Yung naging expo ninyo na nagbigay po sa inyo ng trauma,
talagang after niya gawin yun, umalis na po siya agad. Parang nakipag-break na agad. Tapos hanggang sa naging, yun po yung na-mention niyo po kanina na hyper po kayo sa ganong klaseng bagay. Hindi, pinatagal pa yan ng 4 months. Yung pinaka-first meet namin, nag-meet kami, tapos nag-date kami. Yung second meet namin, dun na siya nag-ayan. Tapos after nun, naulit na siya ng naulit. Tapos ang sinasabi niya palagi, buti yan kasi na nagiging, hindi ka na insecure. Nagiging confident ka na sa katawan mo. Na sa tuwing naghuhubad ako, parang ang sasabihin niya, proud ako sa'yo kasi nakakapaghubad ka na nang hindi ka nahihiya. Kasi nung first time ko, pumasok pa ako ng CR. Nilock ko talaga yung CR. Tapos sabi ko, wala, ayoko kasi V pa ako. Tapos ang bangit ng katawan ko, hindi ako marunong sa ganyan. Tapos pinilit niya talagang buksan na, pakita ko. Ganyan. So, Pero aware po kayo na parang medyo bawal po yung ginagawa niya na underage po kayo tapos siya 24 po. No? 24. Nung time na yun kasi parang it's us against the world. Taray. Yung ang sabi kasi niya nun sa akin, okay, age doesn't matter daw. Okay lang daw yon. At least daw may jowa ako na parang nagki-care about dun sa insecurity ko. Kasi yung yung mga relatives ko, pag sinasabihan ko sila na insecure ako sa isang bagay, lalo nilang tina-target yung bagay na yun para maging mas insecure ako. Pero nung nagkaroon ako ng jowa, parang nagkaroon ako ng masasandalan. Feeling ko tama yung relasyon namin. Kahit hindi naman talaga. Kaya, yun, pinagpatuloy ko yung ganun na relasyon namin. Tapos dagdag ko na din na dun sa relasyon na yun, nagkaroon kami ng anak. So, nung 4th month, parang nagkaroon ako ng positive pregnancy test. Na na-depress na talaga ako. Yung pamilya ko, mga religious. Tapos, nagkakaroon ako ng anak. Nabuntis ako ng maaga. Tapos, parang masisira yung buhay ko. Hindi ko to kaya, ganyan. Tapos iyak lang ako ng iyak. Yun yung time na nag-seek na ako talaga ng professional help, pero hindi ako pinakinggan. Tapos hindi ko to sinabi sa iba kahit kanino. Yung nangyari nun is nalaglag yung bata dahil sa sobrang stress ko. Tapos yun, hindi rin naman ako nabigyan ng parang emotional help nung jowa Kels ko. Yung jowa Kels ko nung time na yun, dahil nga nabuntis na siya, tapos nagkaroon na ng laman yung tiyan niya. So, umalis siya. So, yun. Sobrang sobrang OA niya sa part na yun. Parang, ngayon naman, parang okay na ako at ganito na ako magkwento. Kasi parang pinapagaan ko na lang yung sitwasyon. Dati kasi kapag nagkikwento ako talagang hagulgul ang iyak ko. Pero ngayon, carry ko na siya ikwento kahit tatawa-tawa lang ako, gano'n. Parang magaan lang. Kahit mabigat siya. So, after po niya umalis, doon na po talaga nag-lead na maging ex-worker po kayo kasi parang hinahanap niya po, gano'n. Hinahanap ko. Tapos parang dahil hindi na nga ako V, parang naano ko na sa sarili ko na wala nang mawawala sa akin. So, kaya ko nang ibigay lahat sa kahit sino. Nung mga times po na nagtatrabaho po kayo, nakaranas na po ba kayo na nahuli kayo nung partner nung kliyente nyo? Ay, merong isa. Nagkausap kasi kami sa Omegle, tas naging Telegram. So, edi nag-usap-usap kami ganyan. Tapos, parang nag-meet kami. After ng meet namin, naulit pa yon siguro mga 2 beses. Ang sabi niya sa akin, wala akong jowa, ganyan. Wala akong ganito, wala akong ganyan. So ako, syempre, lagi ko naman naririnig yun na wala silang karelasyon. So, hindi naman ako naniniwala. Until one time, nung chinat ko kasi siya, kasi wala akong client, tapos kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pagkain. Tapos, nung chinat ko siya, parang may nag-chat sa akin nung time na yun na, hala, sino po to? Girlfriend po to ni ganito, ganyan, ganyan. So, ang nangyari nun, kami nung babae, nagkita kami. Tapos sabi ko sa kanya,
ate, hindi ko talaga yun ginusto na makikipag ako sa isang may girlfriend kasi nga, syempre, babae ako at babae din siya. Ayokong nasasaktan yung kapwa ko babae din. So, parang ang ginawa namin nun, pinakasuhan namin yung yung lalaki. Kasi nga minor ako. Tapos yung lalaki, siya, matanda siya. So, pinakasuhan namin siya ng parang, yung sa minor, na parang case. Tapos yung vowsy, yung doon naman sa babae, kasi emotional abuse yun eh. Tapos ayun, hanggang ngayon naman, naging okay kami ng girlfriend pa rin kami. Tapos naghiwalay na sila nung guy. Yun yung isang kwento na tumatak sa akin. So, hindi po kayo natanggap ng mga may jowa or parang none of your business na lang na po yun? For business lang naman kasi talaga siya. Kapag sinabi sa akin na may asawa ako or may jowa ako, syempre hindi ko yung tatanggapin. Pero syempre, hindi nila yung sasabihin na may jowa or asawa sila. Kasi baka mamaya i-stalk ko sila, maging NBI ako, tapos isumbong ko sila sa mga asawa nila. Tungkol po dyan no, sa mga asawa or jowa, meron po ba kayo naging kliyente na parang na-inlove kayo kaya na-inlove siya sa'yo? Ganun, may mga ganun po bang senaryo? May kliyente ako dati na in love siya sa akin. Tapos ang niya, style niya, kahit hindi na kami nag-ES, nagpapadala siya pagkain, papadala siya ng pera, ganyan. Tapos parang kapag mag-ES naman kami, sobrang one pop lang or minsan nga hindi pa kami parang ang gagawin lang niya, i-hug niya ako sa pagtulog, pero bayad yun. Naawa ko sa kanya kasi parang feeling ko, wala naman akong feeling sa kanya eh. So, ginagamit ko na lang ba siya for money, ganyan. Ayoko ring paglaruan yung emotions niya. Tapos, ayun, tinigilan ko siya, hindi ko na siya chinat. Nagputol-ugnay kami. Sa mga ganyan po, since, ayan po, naging ex-worker po kayo, hindi po ba kayo nahirapan magka-jowa or hindi po talaga kayo naghahanap ng jowa ng mga time po na yun? Yung mga time na yun, dahil nga may trauma ako about dun sa abuse na nangyari sa akin. Parang yung feeling ko nun, all men are trash. Mga ganun. So, inaano ko na hindi ako magjojowa kasi ganito nga yung nature ng trabaho ko, ganito yung ginagawa ng ibang mga lalaki sa akin. So, ba't pa ako magjojowa, diba? Parang sobrang sobrang hirap niyang isipin na nasaktan ka na dati, tapos sasaktan ka pa ulit ng bagong magiging karelasyon. So hanggang ngayon po, hindi pa rin po kayo nagkaka-jowa after po nung... Never talaga. Pero open naman po kayo magka-relationship if ever po? If ever, parang kung mapapatunayan ng isang lalaki na kaya niya akong mahalin for who I am at kaya niyang tanggapin kung ano yung naging past ko. May pinagsisihan po ba kayo na pumasok po kayo sa ganong klaseng trabaho? Pinagsisisihan ko din talaga na pumasok ako sa ganun. Kasi syempre, dala-dala ko na siya habang buhay na nagkaroon ako ng trabaho na ganito at hindi yun tanggap ng maraming tao. Pero ang isa din sa pinagsisisihan ko na parang nagmahal ako ng tao na kaya ako dumating sa point na magiging ganun ako. Kung kunwari po, sabihin natin dati or kahit ngayon, bibigyan po kayo ng trabaho na gusto po nyo talagang pasukin. Ano po yung trabaho po na yun? Siguro kung bibigyan ako ng work na gusto kong pasukin, kung makakapagtapos ako, gusto ko sanang maging abogado. Pero kung hindi naman, pwede akong umarte sa teatro, pwede akong mag-artista, mga ganun. Po sa pagiging abogado, ayaw niyo po bang i-pursue na mag-aral na lang ulit tapos i-pursue po yun? Actually, may balak din naman talaga akong i-pursue siya, pero hindi pa ngayon. Kasi nag-iipon pa din ako ng pampaaral sa sarili ko. Ngayon po ba, ano na po bang ginagawa po ninyo? Ano pong trabaho niyo? Since hindi na po kayo ex-worker po. Ngayon naman, ako, customer care assistant. Ano po yan? Ano po? Pwede niyo po bang paki-expound po? Yung customer care assistant, kunyari, nasa isang bar ka, yun, doon ka nagtatrabaho. Isa ka sa mga girls ng bar na yun. Tapos, kapag, kunyari, iuupo ka ng isang guest, may papasok na guest,
Tapos, iuupo ka niya. Ano, sasamahan mo siyang uminom. Tapos yun, mag-iinuman lang din talaga kayo. Parang, for kasama lang din talaga siya. So more on companionship po talaga, wala po to yung mga inuuwi talaga. May mga bars na pwede yung uwi. Pero may mga bars na talagang bawal yung uwi. Yung pinapasukan ko naman ngayon, bawal naman yung uwi doon. So, mas safe kesa doon sa dati kong line of work. Pwede niyo po ba kaming makwentuhan pa po dyan konti? So ano po siya, no, companionship. So, dapat kausap niyo lagi yung kliyente. So, dapat po ba kailangan, ano dyan, yung madaldal ka? Dapat madaldal ka, dapat kaya mo silang i-entertain, ganun. Pero kung hindi ka naman talaga madaldal, pwede mo naman silang sabihan na, kumanta na lang sila, ganun. Pakantay na lang sa buong hour na nandun sila. Para hindi mo sila makausap, mag-duet na lang, duet, ganun. Since ano po, no, mga may inuman dyan na involved, may mga lasing, di naman po ba kayo nababastos? Ganun. May mga guest din talaga na nabastos din talaga. So, may mga times na nababastos din talaga kami. Pero, ayun, part yun ng trabaho at nasa, nasa tao kung paano niya kokontrolin. Pwede din naman na kunin yung kamay, ganun, kung medyo nagiging malikot na. Pwedeng kunin yung kamay, imasahe, ganun, or i-holding hands. Parang ganun, mga sweet moments. Ano po ginagawa sa kanila? Kinikick out po ba sila? Ganun. Hanggat kayang pakisamahan ng babae na inupo nila, sila, hindi naman sila i-kick out. Pero kung yung babae, hindi niya na talaga kaya na nanghihipo na, pwede siyang magpa-cancel. Yun. So, pwede siya magpa-cancel, tapos nakadepende yun dun sa guest kung pipili pa ba siya ng ibang babae, ganyan. Ganon. Or aalis na lang siya. Mga ganon. Or magiinom siya mag-isa. On a day-to-day basis po, pwede niyo po ba kami makwentuhan ng buhay niyo po bilang isang CCA? Ayun, kapag dating mo sa bar, may make-upan ka nila. Tapos, kapag tapos ka make-upan, dapat naka-time in ka na. Tapos, after mo mag-time in, pupunta ka na sa waiting area. O kaya yung mga upuan dun sa mga labas-labas na parang babati ka ng mga guests, ganyan. Meron kasing mga ganun. So, mag-wait ka doon, tapos kapag may pumasok na guest, syempre, magpapakita kayong lahat. Tapos, kung sino ang pinakamaganda or sino yung mga pinakagusto ng guest, yun yung pipiliin niya. Tapos, pag napili ka, pag upo nyo, tatanungin mo siya anong nationality niya or makikita mo din naman yun, paano sila magsalita, ganun kung ano itsura nila. Parang magtatanong, ano yung nationality, chika-chika sila, ganyan. Kapag nalasing ka naman na dun sa isang pwedeng matulog ka naman muna. Hanggang matapos yung shift. Pero, kapag di ka pa naman lasing, pwede ka pang kumuha ng ibang guest. Pwede ka pang mag-show up, pwede ka pang magpakita, tapos, pipiliin ka, pag pinili ka ulit, panibagong mo na naman yun, panibagong iinuman mo na naman yun. Bakit po pala sa CCA po kayo napunta? Paano po kayo napunta dun? Doon kasi sa mga group na nasalihan ko, may parang nag-a-advise ng mga ate-ate na tigil-tigilin nyo na yung pagiging walker. Ang gawin nyo na lang, mag-CCA na lang kayo kung talagang maganda kayo. Ganon. Tapos, makakasali din talaga dun sa group na hiring CCA, ganyan. Tapos makakita dun ng mga bars na nag-hire ng mga ganon. Tapos ayun, dun ko lang din talaga siya nakita. Sa pag-CCA po ba, may quota-quota po ba kayo dyan? Meron kaming mga points. Kunyari, maka 16 points ka, ganyan. Doon mo lang makukuha yung back mo na ladies drink. Kasi sa isang ladies drink, may back ka doon. Nakadepende yon sa bar, sa management, kung 40%, 60%, 30%. Basta may back ka doon. Tapos, ayun, doon ka talaga kikita kapag pinainom ka ng guest mo.
Yung point naman na yon, yung points naman, kapag pinili ka sa show up, 1 point mo na yon. Tapos, ayun, kapag sa ladies drink ka na lang din talaga babawi. Pag lagi ka napipili sa show up, tapos naka 16 points ka, yon makukuha mo yung commission mo sa ladies drink ng yung percent na napag-agrihan ng management tsaka ikaw. Pero kapag hindi mo siya naabot na 16 points, ang mangyayari doon, kunyari, 40 pesos or 50 pesos or 60 pesos or 100 pesos per shot, yun yung makukuha mo. Kunyari, nakalimang shot ka. Ang makukuha mo lang doon kung 50 pesos, 250. Malaki po ba yung kinikita sa ganyan po, sa pagsi-CCA? Sa ganon, kapag, kunyari, sa ladies drink ka ba talaga babawi? Tas yung per day mo, sabihin na nating 1K. Ayun, doon malaki na din yung kita. Lalo na kapag nalasing-lasing ka. Pero may mga CCA kasi na may take out. So, yung mga CCA na may take out, parang 500 pesos yung daily nila, daily salary. Tapos, babawi na lang sila kapag pag nilabas sila ng customer. Kayo po, magkano po usually kinikita nyo dyan? Yung sa akin, kasi ang basic ko ay 1K. So, minsan, kapag every 15 days kasi ang ang sahod nun. Kapag 15 days, 15K. Tapos, syempre, ladies drink mo pa. Nakadepende yun kung gaano ka kalakas uminom ng alak or gaano kadami yung naubos mo, ganon. 30-40K po kinikita nyo sa isang buwan po, gano'n. Sa 15 days. Sa 15 days lang po. Sa 15 days. So, araw-araw po talaga kayo nandun nagtatrabaho po. Everyday naman siya, pero may day off din naman. Minsan Sunday, ganon. Kaya po ba kayo nag-stick dito sa trabaho po na CCA is kasi malaki po yung kita? Malaki yung kita, tapos hindi ko na kailangan ibaba yung dignidad ko. Gano'n na po kayo katagal nagsi-CCA po ngayon? Mga 1 year na din po. May balak po ba kayo na ituloy pa po yan or balak nyo pong stop muna tas aral, gano'n po? Ang bala ko po, mag-ipon. Tapos, after ko makaipon, kung makapaggawa ko ng business, mga ganon. Tapos, self-sustaining na din siya kung magkaroon ako ng business. Ihihinto ko na siya. Tapos, mag-aaral na lang ako. Sa ngayon po, hindi nyo po nakikita na aalis po kayo ngayon tapos mag-iiba ng trabaho? Sa ngayon kasi, parang wala pa akong ganun sapat na ipon. Tapos, parang sobrang liit din ng sahod sa mga corporate jobs o sa mga normal works. So, nag-stick ako doon para makapag-ipon din. Ano po yung masasabi nyo sa mga tao na ng stereotype or pangit yung tingin sa mga ex-worker po? Ano po yung mensahe niya po sa kanila? Valid naman talaga yung nararamdaman, yung mga statements, valid yun. Yung mga emotions. Na kasi, syempre, may mga ex-workers din talagang nakakasiya ng pamilya. Kaya valid yung emotions or yung mga sinasabi ng mga tao na yun. Pero kasi, wag nilang lalahatin yung na lahat ng ex-workers, ganito, ganyan. Kasi, they're just doing it for money. Parang, kung meron silang pang-survive sa sarili nila, for sure, hindi naman nila yun gagawin eh. Kasi, sino bang may gusto na ibenta yung dignidad kape-kape? Wala namang may gusto ng ganon. Lang talaga, minsan may mga tao na hinihila ng mga sitwasyon na hindi din naman talaga nila ginusto. Yung pinaka-final message ko ay wag nating husgahan yung mga tao base sa kung anong trabaho nila. Kasi yung mga tao, hindi naman talaga nila gustong magtrabaho. Tayo namang lahat, ayaw nating magtrabaho. Pero napipilitan tayo kasi gusto nating kumita ng pera or gusto nating may gawin tayo sa buhay. Iba-iba lang din talaga tayo ng sitwasyon sa buhay. At iba-iba tayo ng dinidil. So, ayun. Huwag din talagang judgmental.
Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!